welcome back mga kabarangay for another edition of PSTV Plus. Sa mga sandaling ito ay nais ko pong i-introduce ito pong nalalapit na House of Musa New Zealand Fashion Show na gaganapin po sa Wellington sa November 15. At napaka-interesante po ito dahil ang venue po ay ang banquet hall ng Beehive. Sa loob mismo po ng parlamento ay gaganapin ang fashion show. Ito pong House of Musa is now entering its fifth year of providing sustainable fashion designs and livelihood to people in the Philippines and also helping the charities and advocacies dito sa Aotearoa, New Zealand. Isa po sa magiging modelo, isang estudyante, no? Siya po ay tubong La Union. Mula La Union ay lumipat po ng Palmerston North. Kilalanin po natin si Marion Del Pilar, ang isa sa mga House of Musa New Zealand fashion advocate. Welcome back to PSTV Plus podcast. I am Rene Molina. I'm your Direct Rene, Kuya Rene. And tonight we are going to have another special guest. No? Magandang kwentuhan na naman to. She hails from La Union and she's a year 13 student, but now she is based in Palmerston North. And so our guest, I will bring into the stream, our guest is Marion Del Pilar. Hi Marion, good evening. Good evening po, Direk. Kumusta? How are you? I'm doing good po. How are you po? I'm okay. I'm good. I understand you're year 13, so wala kayong pasok today, no? Kasi nga nag-i-strike kaming mga guro. So anong ginawa mo na walang pasok? I did my assessments po today. Ay, Kasi oo. last week na ng term and marami pong due on Friday. So, Ayun, oo. Yeah. Ano to? Internal assessments pa to, no? Internal. Yes. Kasi external Yes, next term. Wow. Yeah. So graduating ka na ng high school. Are you excited, Marion? Yes po, I am. What are your subjects ngayon, year 13? Ano mga kinukuha mo? Okay, so nag-take pa ako ng biology, chemistry, calculus, and business po. And ano yung isa? Business studies po. Business. Oo. Parang I'll guess kung ano yung gusto mong kunin sa university kasi science and maths ang ano. Are you going into medicine, yung mga ganon, engineering? Health science po next year. Health science. And have you chosen your school where you're going to your university? I applied for Otago and Auckland po, pero final decision next year pa po malalaman. Otago, kasi yung mga medical programs, no, sa Otago and sa Auckland. So I wish you all the best, no. Ipagdasal po natin 'yan at yun talaga yung dream mo to become a doctor, a dentist. Ano ba yung ano mo? General doctor po, even sa Philippines, yun na po talaga yung gusto ko. Yung GP, General Practitioner. Oh, wow. So, congratulations sa iyo, Marion. And off-air, nag-uusap kami ni Marion kasi pag-uusapan namin ito pong upcoming House of Musa New Zealand Fashion Show sa Wellington sa November 15. Ano? And Marion was telling me na this will be her third fashion show. No? So nakita ko na siguro si Mario nung first time sa Palmerston North, tapos bumalik sa Palmi nung last year, di ba? So ang tanong ko, ano yan? Bakit parang kinakareer mo yung pagiging fashion advocate, ha, Marion? Kasi po, gusto ko rin po yung way po yung purpose po nila kung bakit po nila ginagawa ito and bakit po nila in-introduce po sa New Zealand. So, as a young lady po, gusto ko rin po mag-help na mag-advocate and raise awareness about this po and yung ginagawa po nila behind it po.
Oh, yes, very very laudable, no? Kasi well, you know the story, no? Saan galing yung ano, saan galing yung fibers, sino gumagawa, yung persons deprived of liberty, yung mga women prisoners, and then we're helping yung mga ano to, yung mga indigenous groups na tinatahi nila. So meron ka ng ano outfit na ready na may napili ka na. Oh, hindi pa po napakita sa amin po. Pero Ah, registered po. oh, wow. So that will be in November 15, di ba? Dito yan sa ano, sa banquet hall, no? Sa Parliament building mismo yan, sa loob ng parlamento. Are you excited? Have you been to the parliament? Yes po, pero outside lang po. Outside. Ako rin once lang pero mostly outside, no? So it is an iconic, no? Sa mga nanonood, nakikinig sa atin, ang Parliament Building, o tawag namin diyan, Beehive, parang yan yung Senado at Kongreso, no? So Yes. what are the things that you're doing, Marion, to prepare for the fashion show? So nagwo-workout po para po ano, maging ready po on the day. And Uh-huh. also nag-encourage po ako ng iba ko pong ka-age po na kung gusto po nila sumali po mag-register. Opo. Oh, okay. Oo, oo. Kasi open pa hanggang kailan ba? 15 yata, no? Oh, tapos Yes. na. Opo. Oh, in-extend. Ngayon, today, 15. Yes. Malamang baka i-extend pa kasi there are some who are planning to ano, no? So nag-workout ka. Anong klaseng workout, Marion, that you're doing? Oh, so I go to the gym po. Oh, wow. Oo. Mm. Body workout po. Body workout. Are you also working? Kasi karamihan ng mga estudyante dito sa New Zealand, pag year 12, year 13, siyempre may mga ano to, may mga part-time jobs, no? Ikaw ba meron din, Marion? Yes po. Nag-work po ako sa isang cafe po dito po Oh, sa amin. Yeah. cafe. Okay. Oo. So as barista or ano to yung Around po. ano Um, no? Anong tawag? all all around like service po, minsan nasa kitchen po, barista. Ah. So Yeah. how long have you been doing that na ano sa cafe? Almost a year na po. 1 year, mahigit na po. Oh, so how do you find it? Uh, Working and studying at the same time. Um, nung mga first time po ng work ko, medyo mahirap po siya pagsabayan, especially po both weekends po ako nag-work. Mm. Tapos hindi ko po kaya i-manage po yung internals, mga ganyan po, pagsabayan. So, ang ginawa ko po, nag-ask po ako if pwede po na Saturday na lang po. So, I have the Sunday po for Mm. myself and school. Yeah. So once a week ka na lang muna nag-work na ano. Yeah. Pero full shift yun, yung Saturday. Yes po. 8 hours, parang ganun. Oo, oo. So, so you're enjoying it, tapos nag-aaral ka, kasi ano yung parang, ano ba yun? Parang dapat earlier, kailan ba tayo dapat mag-podcast? Pero you're saying parang puno na yung schedule mo. I think it was because of rehearsals and because of assessment, no? Yung Yeah. mga ganon. School Kaya, exams po yun. oo, last week exams, no? 2 weeks yung exams, di ba? Oo. Tapos, holiday tayo, term break, and then we go back. Pero kayo, when we go back for term 4, mga 2-3 weeks na lang kayo. Tapos, ano na kayo? Study break na. Yes Yung po. exams na talaga, externals, no? External assessment. No? Kasi ganito po kasi sa New Zealand, sa high school, merong internal. So, pag internal, sa loob lang. So, yung teacher mismo, minamark niya yon nung pero pag external, tagalabas po ang magmamark nun. Kaya pag external, malalaman mo yon January na, di ba? Parang ganon. November mag-exam and then January labas na results. Oo nga parang weird ano, yung parang kumuha ka na ng exam tapos hindi mo alam kung pasado ka o hindi pero gumraduate ka na ng high school. Parang gano'n eh. Ibang klase talaga yung ano, yung New Zealand. Now earlier you said you're from La Union, no? Saan sa La Union ka, Marion? Taga Rosario po ako po.
Rosario, so yun yung unang town Yes, pag ganon yung Baguio, Rosario una. yes Oh, po. okay. So dun ka lumaki. So are your parents both from La Union? Yes po, my mom po. Pero lumaki po kami sa Baguio. Parang 13 Baguio. years po sa Baguio and then 3 years pa ako sa La Union Oh. So before my ano? before migrating po here. Before migrating. So Baguio kayo tapos 3 years sa La Union tapos nag-migrate. Okay. So ano yung salita niyo sa bahay? Ilocano or Kankanaey or ano? Ilocano lang po, Ilocano Tagalog po kami. Ilocano taga. Hindi yung Cordillera na dialect. Hindi, Hindi mo. no po. Hindi Hindi. ko pa Okay. alam. Hindi ba? So, Marion, are you the eldest or ikaw ba Yes, yung pinakabunso? firstborn. Firstborn po Fir- ako. Firstborn. Ilan kayo magkakapatid? Dalawa lang po. Yung sister ko po ay 5 years old po. So dito na yon, dito na pinanganak yon, yung sister mo. 2 years old po siya nung pumunta po kami dito. 2 years old. And you were, how old were you when you came here? 14 ba, you were saying? Mga 14. Oh. So, pretty much nag-settled ka na sa New Zealand. So, you're graduating, no? Sa ano ka ba? Palmerston Girls? Saan ka ba nag-aaral? St. Peter's pa ako. St. Ah, Peter's College. sa Catholic school, so St. Peter's. Okay. Opo. So you're preparing yourself for a career in the medical field, but at the same time enjoying being an advocate of House of Musa. This is your third time to participate, no? And I'm sure pag may time ka pa in the future, you'll still be an advocate of the House of Musa, no? So you're preparing etong workout, parang ganun. Sino ang nag-aano sa inyo? Kasi alam ko may parang nagtitrain, nagtuturo sa inyo maglakad, magganon. Sino yun? This year Koryo. po, wala pa po kaming naging training sessions po for the show. Pero for the last 2 years po, we've got Tita Rain na Si Rain, nagtitrain. oo. Oh, yes, oo. So ano pa yan, yung training session, yung pag malapit na yung November 15 or something like that, parang gano'n. Maybe po. Oh, okay, oo. Meron ka bang ano ba yung mga hobbies mo, Marion? Do you sing, dance, gano'n? Outgoing po ako, so I like nagta-travel po, adventurous po ako, and like reading po, ganyan po. Kaya sa Otago mo gusto mag-aral, malayo sa Palmy, parang gano'n. Pero marami na ring mga taga Palmerston North na nag-aral sa Dunedin, di ba? Kasi may flight naman from Palmerston to Dunedin, ano? May eroplano ba? O you have to go to Wellington? Wala pong direct flight. So, ang alam ko po, may Christchurch and then Dunedin po. And then Auckland and Dunedin. So may Palmerston North to Christchurch, parang ganon. Oh, okay. Have you been to Dunedin already? Nakapunta ka na ba doon? Hindi pa po. I'm planning to go down on December po para mag-check ng school and accommodation po. Oh, yes. Oo. Yung ano kasi, maraming estudyante pupunta sa Otago. Yung dalawang pamangkin ko, isang taga Auckland, isang taga Wellington, talagang Otago yung kinuha nilang yung university, no? It's a very good university. It's yung ang sabi nila, yung Dunedin, maraming mga estudyante doon, di ba? Ano daw doon yung mga estudyante pag siyempre malayo sa family nila, so malakas daw uminom, yung mga gano'n na narinig mo yun? Yes po. It's all around social media din po. Outgoing ka pa naman. Nako. No, I'm sure because sabi mo, bata ka pa, you have a dream, like, become a general practitioner. So, I'm sure you're going to fulfill that dream, So, yung sporty ka ba? May sports ka ba na you play netball or kung ano? I only play badminton po.
Badminton, oo. Badminton, 'Di ba yes. may club diyan yung mga Pilipino sa Palmerston North, may badminton club yata sila on a Friday yata yun, parang, parang nakita ko lang in one of the posts, no? Pero ako the few times that I've been to Palmy, parang gustong-gusto ko diyan, parang ang sarap Yes. ng ano, I mean compared to Auckland siyempre, 'di ba Yes. ma-traffic yung mga gano'n. But with Palmerston North or Palmy, yun ang tawag, yun ba talaga yung unang, nung pagpunta nyo sa New Zealand, Palmerston North na kayo or sa ibang part pa ng New Zealand? Nasa Porirua po kami ng 1 week, then lumipat po kami Palmerston. Porirua, yeah, oo, sa may Wellington, okay, Mm. oo. And then, what does your mom do? Anong work ni mom? Sa ano po siya, aged care po siya. Aged care. And dad also is Um, working. Yes po, roadworks po siya ng Higgins po. Yeah. Okay, oo. So nauna si dad mo dito, malamang, 'di ba? He came ahead and then Yes po. sumunod kayong tatlo. Mhm. Ako, sarap siguro nung nagkita na kayo, 'di ba? How long was it before nauna si dad bago kayo nag yung anong tawag nun? Yung nagsama na yung kayong apat? 3 years po. Uy, 3 tagal years din nun. na, yes po, hiwalay po, and then po kami. 3 years, no? So dad was here during the lockdown siguro. Yes po, before lockdown Before nakalipad. the lockdown, nandito na siya. Tapos, bago kayo makuha, na-lockdown na. Pero, nakuha din after a while. And, anong pakiramdam mo nung, nung malaman mo na, uy, pupunta na kami New Zealand. And then, nung nasa, yung first look at New Zealand. Siyempre, saan kayo? Wellington ba kayo? Wellington. So, anong pakiramdam mo nung nandyan na? Nung una po parang sobrang takot ko po, and hindi po ako parang prepared. Parang wala po yung excitement kasi syempre po parang yung buhay ko sa Pilipinas, parang naiwan po. And then start a new life here nang wala po akong kakilala. So medyo po siya. Pero after a while po parang na-embrace ko na lang din po na ay maganda po pala dito. So, ano yung mga challenges mo nung parang yung challenges mo nung bago ka dito sa Aotearoa? Una po yung wala nga po kaming kakilala po, so it's hard to make friends. Okay. Yes po. And yung So, school po, paano pa ako mag-a-adjust po sa school. Opo. Marami bang Pinoy sa Saint Stephen ba? Anong school? St. Peter's? Ano? Yes po, St. Peter's po. Maraming Filipino students? I'd say hindi po ganon. Hindi po siya ganon karami. Kung meron man po, parang dito po sila lumaki. So, wala po yung parang Filipino background ikaw po. lang yung parang yung iba dito na lumaki. Maliit pa sila dito na. Oo. Opo. Pero yung may mga Filipino teachers ba? Is it a co-ed ba yan? Yung St. Peter's? Yes, Or co-ed? Oo. May mga Pinoy na guro? May isa po akong nakikita po sa school. Yes po. Okay. So, yung pag may mga Filipino celebrations ba kayo sa St. Peter's, ginagawa niyo yan? Yes po, opo. Kagaya ng ano? Pag may cultural week po kami, we dress up po ng mga Filipiniana, and then may cultural performance din po where we get to showcase yung mga pambansang sayaw po natin. Okay. Anong sayaw na pambansang sayaw ang sinalihan mo this year, Marion? This year, hindi po kami nakapag-perform po kasi madami pong away for retreat that time. So, wala po kami nag-performance. Yeah. Okay. Oo. Alright. So, you are joining the House of Musa on November 15. So, kita-kita tayo doon sa banquet hall ng New Zealand Parliament Building. But leading up to it, marami pang ibang gagawin si Marion, yung mga
fashion advocates. So may photo shoot, may mga video, may kung ano-ano pang gagawin. Well, you know the drill kasi dati ka na naman nag-ano dyan, nag-participate. This will be your third time. No? Parang veterano ka na, parang gano'n. Veterano na si Marion, no? So, Marion, so you are from La Union. Prominent ang iyong apelyido. Baka in the past, kamag-anak niyo si General Gregorio del Pilar. Narinig mo ba na kung kamag-anak siya sa inyo? Have you heard Ay, about that? hindi po. Pero marami nga po nagtatanong kung great-great-great-grandfather, ganun po. I don't know. Oo. Kasi doon Yeah. sa area na yun siya, di ba? Yung parang gano'n, no? Right. So, good luck sa'yo, Marion, with your studies and then with the preparation for the House of Musa. Ito, yung fashion show this coming November 15 sa banquet hall ng New Zealand Parliament Building sa Wellington. I'm sure it's going to be amazing, fantastic yan. Kasi yung last namin ay nung May, nasa Christchurch kami. Sinusundan ko kasi siya because I'm doing a documentary. Ano din, bongga rin siya, no? Lalo na ngayon, napakaganda kasi ng venue eh. Ang ganda ng venue nung sinabi sa akin ni Charm na ano. So, Marion, ano ang iyong mensahe sa mga kabataan kagaya mo na meron silang pangarap, meron silang dream, or they want to do something like this? What would be your message to them? Siguro po ang masasabi ko lang po, be yourself always lang, be confident, and always be humble kung ano man po yung opportunities na dumating po sa buhay po nila. Always take it po. And take the risk always po. All right, very well said. 5-6 years from now, we'll have another interview with Dr. Marion Del Pilar kasi doktora na, parang gano'n. So good luck, Marion. See you on the 15th of November sa Wellington, ano? Yes, I All right? see you po. Right. Thank you Okay, po. yeah. Thank you so much. At nais ko magpasalamat sa ating viewers and listeners na pinayagan nyo kami ni Marion pumasok sa inyong mga tahanan, sa inyong mga puso para sa podcast na ito. Tandaan po, November 15, ang House of Musa New Zealand Fashion Show. Ito po ay gaganapin dito po sa Banquet Hall ng New Zealand Parliament Building. November 15 po yan, mga kabarangay. So, thank you po. Thank you, Marion. Thank you. Thank you, sir. Thank you po. Thank you, and God bless. Goodbye for now. See you po.